May sikreto ang Amerika na hindi armas o bomba kundi pera. Ito ang tinatawag na petrodollar. Nagsimula ito noong dekada 70. Noong nagkaroon ng oil embargo, biglang sumirit ang presyo ng langis at nagpanik ang maraming bansa. Ang US naghahanap ng paraan para masigurong tuloy-tuloy ang supply nila ng langis. Kaya nakipagkasundo sila sa Saudi Arabia, pinakamalaking exporter ng oil. Ang kasunduan, lahat ng langis na ibebenta ng Saudi at OPEC members dapat bilhin gamit ang dolyar ng Amerika. Simple lang pakinggan, pero napakalaki ng epekto. Dahil dito, kahit anong bansa na gustong bumili ng langis, kailangan munang kumuha ng US dollars. Kaya't tumataas ang demand sa dolyar at unti-unti itong naging standard na pera sa kalakalan. Parang automatic requirement sa lahat ng bansa. Kahit Japan, France o Pilipinas, kailangan munang dumaan sa dolyar bago makabili ng langis. Ganon kalakas ang impluwensya ng kasunduang ito. Ang tawag dito ay petrodollar system. Ang epekto, nagkaroon ang Amerika ng napakalaking bentahe. Kaya nilang mag-imprenta ng pera, pero hindi agad bumabagsak ang value dahil laging may demand. Ito ang tinatawag na exorbitant privilege ng Amerika. Maliban dito, hawak din ng Amerika ang impluwensya sa IMF at World Bank dahil sa lakas ng dolyar. Ibig sabihin, kapag pera mo ang gamit ng buong mundo, hawak mo rin ang direksyon ng ekonomiya. At dahil matatag ang currency nila, kaya nilang pundohan ang military bases at operasyon sa iba't ibang bansa. Hindi lang ekonomiya ang napalakas ng petrodollar, kundi pati ang kapangyarihang militar ng Amerika. Pero siyempre, may mga kumontra. Si Saddam Hussein ng Iraq sinubukan magbenta ng langis gamit ang euro. Si Gaddafi ng Libya gusto niyang gumawa ng African dinar na backed by gold. At ngayon, naririyan ang BRICS, China, Russia, India, Brazil at South Africa na nagtutulak ng kalakalan gamit ang sarili nilang pera. Ang layunin nila ay bawasan ang pagiging dependent sa US dollar sa pagbili at pagbenta ng enerhiya. Ang tawag sa galaw na ito ay de-dollarization. Unti-unti, may mga bansa na nagsisimula ng magbayad ng langis gamit ang Chinese yuan o Indian rupee. Ibig sabihin, hindi lang dolyar ang nagiging choice. Pero hindi madali putulin ang sistemang matagal nang nakatayo kasi halos lahat ng kalakalan, banking system at insurance nakabase pa rin sa dolyar. Malakas ang network effect nito at mahirap agad palitan. May isa pang mahalagang parte na tinatawag na petrodollar recycling. Kapag kumikita ang mga bansang nagbebenta ng langis, madalas nila itong ini-invest pabalik sa US bonds at assets. Ang resulta, nakakakuha ng murang utang ang Amerika at kaya nilang gumastos ng higit sa kinikita nila. Ang ibang bansa naman nakikinabang sa seguridad at armas mula sa US bilang kapalit ng pagsunod sa sistemang ito. Pero kapag sobrang umaasa ang mundo sa isang pera, delikado rin. Kapag nyugyog ang dollar ng krisis, lahat ng bansa damay. Kaya ginagamit din ito ng Amerika bilang sandata. Isang malinaw na halimbawa ang financial sanctions. Kapag may bansang hindi nila kasundo, kaya nilang i-freeze ang assets nito at isara ang access sa international banking. Modern siege kumbaga, hindi bala ang gamit kundi pera mismo. Dahil dito, maraming bansa ang nagtatanong, may alternatibo ba? Yung iba, bumabalik sa ginto, meron ding tumitingin sa crypto. At syempre, andyan ang yuan at rupee. Sa ngayon, may mga pilot trades na hindi dumadaan sa dolyar. Pero hindi ganun kasimple. Kailangan ng tiwala, liquidity, at matibay na sistema. Kung wala nito, mahirap talagang mag-shift. Kaya kahit may ibang option, malakas pa rin ang kapit ng dolyar. Kung tuluyang humina ang petrodollar, malaking epekto ito sa Amerika. Tataas ang gastos nila sa pag-utang dahil mawawala ang special privilege na dati nilang tinatamasa. Kapag nangyari ito, posibleng kailangan nilang magtaas ng buwis o magbawas ng gastos sa mga proyekto. At higit pa rito, unti-unting lilipat ang impluwensya
mula sa kanluran papunta sa silangan, kung saan lumalakas ang energy links at kalakalan gamit ang ibang pera. Sa Asia at Middle East, kita ang bagong galaw. May mga pipeline at kasunduan na hindi na dolyar ang gamit, kundi yuan o lokal na pera. Kaya lumalabas ang tanong, magbabago ba ang sentro ng pandaigdigang ekonomiya? Posibleng hindi agad mapalitan ang dolyar, pero magkaroon ng coexistence. Ibig sabihin, iba't ibang pera ang pwedeng gamitin depende sa kalakalan. Hindi simpleng all or nothing ang laban, mas komplikado ito. Sa huli, ang kapangyarihan ay nakasalalay sa tatlong bagay: pera, enerhiya, at tiwala. Sa loob ng halos 50 taon, nasa kamay ng Amerika ang tatlong ito. Pero ngayon, unti-unti na itong natitest. Hanggang saan tatagal ang petrodollar? At kung tuluyang bumagsak, sino ang papalit bilang bagong sentro ng kapangyarihan? Ako si Lolo Jack, at ito ang World Digest PH. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe